Okay, ngayon ho, sa pag-umpisa ng ating message, may tanong ako sa inyo. Paki-flash yung tanong, ano? Ayan, ano? Alam nyo ba na sa araw-araw ng sitwasyon ng buhay natin, na we are confronted with a question, and the question is this, ano ho? We face a simple path of greatness, ano? O ano kaya yung path or choice of greatness na pipiliin natin? Ito ho, number one, ano? Will I exalt myself or will I humble myself? Paano ko po ito nasabi? Ano? Sa pang-araw-araw na pakikisalamuha mo sa tao, pakikidil mo sa tao, na may kasama kang tao, nakikipag-usap ka sa tao, ano palagi ang ginagawa mo every time you deal with a person? Is it, sinusundan mo ba yung path of greatness via exalting yourself? Or sinusundan mo ba yung path of greatness ni Jesus Christ via humbling yourself? Ayan, ano? Ano ibig ko sabihin po nito? Ano? Pag may kausap ka, ano ang tendency mo? Ipapakita mo ba yung title mo? Itataas mo ba yung sarili mo? Ipapakita mo ba yung mga daladala mong mga mamahaling bagay? O kaya, kapag kakausap mo yung isang tao, nakikinig ka lang ba? Tinitignan mo ba? Inoobserbahan mo ba kung ano yung pangangailangan niya? Kinakamusta mo ba siya? Nagpapakita ka ba ng concern sa kanya, mga kapatid? Actually, yan po yung two forms of greatness eh. Ang makamundong type of greatness, you exalt yourself. You exalt yourself maybe by telling all of your accomplishments, lahat ng mga medals mo, lahat ng title mo, lahat ng mga meron ka. O kaya, you are humbling yourself by simply what? Listening to the person na kausap mo, ino-observe mo siya, at tinitignan mo, baka pwedeng meron kang maibigay sa kanya o pwede mo siyang mapaglingkuran. Ayan yung way ng ating Panginoon, kapatid, yung kabila, no? Dito po, ngayong araw na ito, alam niyo po ba na ang humility o pagpapakumbaba ay isa sa vital ingredients ng isang healthy relationship? Tingnan po natin ito, no? Sabi ko nga po rito, church, sa susunod, ano? Ayan, ano. Sabi nga po rito, the Lord detests all the proud of heart. Ano, kabaliktaran ng humility. Ano, ang kabaliktaran ng humility, pride. Proud. Ayan. Ang sabi ng Haring Solomon sa Proverbs 16:5, galit daw ang ating Panginoon sa taong mapagmataas ang puso. Actually, may karugtong pa yan eh. Paparusahan daw niya yung mga taong merong proud of heart, mga kapatid. And actually, having a proud heart, yan yung pinakakasalanan ni Satan, mga kapatid. No? Tingnan po natin yung karugtong. Ano? Selfishness and pride destroys relationship. Totoo yan. Maraming relasyon ang nasira dahil yung isang part o yung isang side nagmamataas. Ito yung tatlong gusto niya. No? Gusto niyang mag-dominate, gusto niyang mag-manipulate, tsaka gusto niyang maging hari, mga kapatid. Ano? Yung isa naman, ganun din. Gusto ko ako ito, hindi gusto ko ito. Kaya nangyayari sa relationship, ito ako. Pataas na lang ng pataas to the point na, o sige, kung ganyan lang din, kung pareho tayo magmapataasan, wala na. Sira na ang relationship, mga kapatid. So, pansinin natin, selfishness and pride destroys relationship. But listen to this, but humility develops and maintain a healthy relationship. Totoo po yan. Pagka ikaw ay mapagpakumbaba, pinapabayaan mo na lang siya. Pagka gusto niyang mag-sorry ka, kahit siya yung may kasalanan, nagsosorry ka na, o sige, sorry na. Inaano mo na lang siya. Alam niyo, church, marirealize ng tao na ma-pride, na makita niya, mali na yata yung ginagawa ko, medyo overkill na yata ako sa relationship namin. Ay, sige, matututo siyang magpakumbaba, and then maging caring and love and kind doon sa inyong relationship. So listen to this, church. Actually, isa po sa simbolo ng having a high pride sa buhay, alam niyo po ba kung ano? Yung mahilig tayong manotice, yung meron kang tendency, meron kang desire, urge to be noticed, mga kapatid. Alam niyo po, kapag ang isang tao merong tendency at urge na palaging gusto siyang makikita at mapapansin, mga kapatid, ang tawag po dyan, meron tayong VIP syndrome. Di ba nakakainis, mga kapatid, pagka may ganong tao na palaging ito na lang siya, bida-bida, papansin, lagi nilang tinataas yung sarili,
VIP to the point na nagpapaka-VIP siya. Ano ibig sabihin ng VIP? Very important person. Pero alam niyo mga kapatid, pagka ang isang tao palagi nagpapaka-VIP, nag-iiba ang meaning ng VIP. Alam niyo ba kung ano? Very irritating pangit na mga kapatid. Tama po ba? Ano? Sa kaka-VIP niya, nag-iiba yung meaning mga kapatid. Ano? So ito na nangyayari. Di ba may inis ka? Kaya ang sabi ng Panginoon about that, sabi niya, hindi, kailangan yung desire nyo to be noticed, alisin nyo sa buhay ninyo. If you want to have a healthy relationship and gusto mo magkaroon ng masayang pagkakaibigan, pakikitungo sa kapwa-tao mo, ang sabi ng Panginoon, hindi, mag-practice ka ng humility, maging servant ka, hindi yung maging VIP ka, yung magkaroon ka ng desire to be noticed. Meron babala ang ating Panginoon about that. And ito po yung ating yung title ng ating message ngayon, Ito po, yung suppressing the desire to be noticed. Ayan. Alam niyo po, kailangan talaga masuppress, masupil. Ayan, mawala yung ating pagnanais na mapansin, na mailagay sa sentro, na tumingkad at makita. Para dapat magkaroon tayo ng ugaling John the Baptist. Yan yung ugaling ni John the Baptist. Anong sabi niya nung dumating na si Jesus Christ? Anong sabi niya? He must increase and I must decrease. Ayan, magkaroon tayo ng suppression para matanggal yung ating desire na makita. Dito po sa Matthew 23, 1-12, merong binanggit na 4 na symptoms si Jesus Christ kapag ang tao po ay merong desire to be noticed. Ayan, number 1, tingnan natin dito sa outline. Meron siyang love of rigid religious rules. Ayan, meron siyang love dun sa 3 R. Rigid religious rules. Tandaan niyo po mga kapatid, si Jesus Christ, isa sa purpose nung nagpunta siya rito, hindi po para pahigpitin ang relihiyon. Kaya po nagpunta si Jesus Christ dito para i-liberate ang tao mula sa pagkakaalipin ng relihiyon. Kasi po ano po ang ibig sabihin ng relihiyon? Ang ibig sabihin ng relihiyon, gumagawa ang tao para mapalapit kay Lord. Pero si Jesus Christ, kaya siya napunta rito, ginawa na niya yung dapat gawin ng tao para mapalapit sila kay Lord. Ang dapat na lang gawin ng tao ay tanggapin si Jesus. Ayan, ano ibig sabihin nitong love of religious rules? Basahin natin yung verses 1-4 ng Matthew 23. Ito po ang sabi, Then Jesus said to the crowds and to His disciples, ayan, the teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. Ano ibig sabihin nito? Yung mga guro ng batas, ng kautusan, at ang mga pariseyong ito ay nakaupo sa upuan ni Moses. Ano ibig sabihin? Is there a direct connection sa mga Pharisees ba at saka kay Moses? Of course, meron. Alam niyo ba po kung bakit? Kasi ito, yung mga Pharisee, sila po yung modern translator, interpreter, and teacher ng kautusan ni Moses. Kaya nasabi ng ating Panginoon that they are sitting in Moses. But the problem with the teachers of the law and the Pharisees was that they make the rules, the law of Moses, rigid, strict, to the point na unfollowable sa common people. Pinahirapan lalo nila yung kautusan ni Moses to the point na yung mga taong common na kagaya natin, hirap na. Anong ginawa ng mga Pharisees? Basahin po natin sa verse 3. So you must obey them and do everything they tell you. Biro mo, ang ginawa nila sa kautusan ni Moses, kailangan lahat sundin ito. Kailangan lahat ito gawin. Ito ang sabi ng Panginoon, but do not do what they do. Nakita niyo ang sabi ng Panginoong Hesus, pinahigpitan nila yung kautusan ni Moses, yung relihiyon nila, pero sila mismo hindi nila ginagawa. Anong itsura kapag ang isang tao o leader pinahigpitan ang relihiyon? Ganito po ang itsura. O kailangan lahat tayo mag-fasting 7 days, walang kakain, walang iinom. O, tingin nyo ba kaya nyo yun? Yung iba sa inyo, mukhang ayaw ko na sa relihiyon na yan, pastor. Relihiyon ng buwis buhay yan. Okay, ito pa. Kailangan ang prayer mo minimum 1 oras. O, gusto niyo po ba yun, mga kapatid? Kailangan ang closing prayer 2 oras. Abay, biruin mo 2 oras ang closing prayer sa church, mga kapatid. Ang hirap nun. Kailangan ang offering mo hindi lang 10%, 50%. Naku, mukhang mahirap yata ito. Ganun yung parang ganito po yung ginawa po nila. Parang exaggerations lang yung sinasabi ko. Pero sa totoo lang, church, ganyan yung ginawa ng mga teachers of the law and the Pharisees. At ang sabi ng Panginoon, pinahirapan nila yung law ni Moses, pero maging sila mismo, ayaw sundin. Ito sabi niya, but do not do what they do, for they do not practice what they preach. Ayan, sa verse 4, ito po ang sabi ng ating Panginoon.
They tie up heavy loads and put them on men's shoulder. Ito nga, yung kailangan kayong magbigay, yung kailangan kayong mag-pray ng mahaba, yung kailangan kayong magsuot ng ganito sa church, yung kailangan maghugas-hugas ng ganito, at sa kanila itinali, saan? Sa balikat ng mga miyembro na mismong sila ayaw nilang sundin, ayaw nilang igalaw, mga kapatid. So number one, church, na sign that you want to be noticed, balik tayo sa outline, ito po, merong kang pagmamahal sa rules, sa rigid religious rules mo. No? Kumbaga parang sinasabi mo, oh mga kapatid, offering na. Ayan, ito, pinapaypay pa yung 5,000, mga kapatid. Ito, offering ko. Oh, yan. Oh. O, panoorin niyo po kung paano po ako mag-pray. 1 oras na ang gaganda ng mga sinasabi. Hallelujah, amen. Ayan, ano. They love the rigid religious rules. Samantalang dapat ang religion, keep it simple and short, mga kapatid. Tama po ba? No? Akala nila ang religion is to impress God and to impress people. Pero hindi po. Ang religion, mga kapatid, magkaroon ka ng magandang lifestyle, magandang heart, magandang relationship sa ating Panginoong Hesus, nang sa gayon, ikaw ay maliligtas. Yan po dapat ang tama lang, mga kapatid. Number one, na simptomas ng isang tao na want to be noticed, ito po, they love rigid religious rules. Ito po yung pangalawa, sa verse 5. Love of symbol. Basahin natin yung verse 5. O ano pa? Ito yung karugtong. Everything they do is done for men to see. O nakita nyo, lahat ng ginagawa nila, ang purpose para makita ng tao. Di ba binaklas yan ng ating Panginoon doon sa Matthew 5 when He preached His sermon on the mount? Ano sabi ng Panginoon? Huwag mong hayaang makita nung kaliwa mo yung ginagawa nung kanan mo. At para kay Jesus Christ, ang spirituality at religiosity, yung nasa loob ng tao, hindi yung nasa labas at nakikita ng tao. Ano po? So verse 5, ito ang sabi po nila, everything they do is done for men to see. Lahat ng ginagawa ng teachers of the law and the Pharisees ay para makita sila ng tao. Ano ang ginagawa nila para mas manotice sila? Listen to this. They make their phylacteries wide. Alam niyo, church, kung ano ibig sabihin ng phylacteries o phylacteries? Ito yung sinusuot, nakalimutan ko ito kay Ate Brende, kasi sa Israel meron pa yata nito, no? Ito yung sinusuot ng mga Pharisee na square parang box na yari sa leather, tapos nandun yung mga mahahalagang memory verse ng Old Testament na nakalagay sa noo nila. Parang siguro kasi laki lang ng cube. Parang ganyan lang. Parang siguro, parang 1 inch cubic meter, cube, ganun. Parang ganun lang, Pero ang ginawa nitong mga Pharisee na ito, pinalaki yung box, mga kapatid. Tapos nilagay nila sa ulo nila. Nakita niyo yung ito? Para siguro offering box nakalagay sa ulo nila, mga kapatid. Para lamang makita na sila ay banal, sila ay Pharisee, sila ay religious, mga kapatid. Meron mo, dapat maliit lang, hanggang dito lang eh. Pero sa kanila, lumaki na. Nagbuka na silang yung isda na may bukol sa ulo na malaki, mga kapatid. Alam niyo ba yon? Yung flower horn. Ayan na itsura nila. Ayan So ang laki ng nila, nung ganun nila. Tapos ang sabi ng ating Panginoong Jesus, and the tassels on their garments long. Si Jesus Christ may garment din. Kaya lang yung kay Jesus Christ, maikse. Sila, sobrang haba, nakalaylay, lumalaylay, kumakaladkad kapag sila'y naglalakad. Mga kapatid, Minsan, church, alam nyo ba, ginagawa natin yan. Paano ko ginagawa? Hindi naman ako nagsusuot ng box sa noo ko. Tsaka hindi naman ako nagsusuot ng mahabang damit para makita na mabait ako at manotice ako. Pero church, sa totoo lang, ginagawa ho natin yan. Ito, marirealize mo, no? Back tayo dun sa outline. Ano ibig sabihin ng symbol, mga kapatid? Listen to this. Ito. Phylactery is an example of our love for symbol. When we are caught up in our need to be noticed, we begin to wear symbols. Ano ibig sabihin yan? Ito, tanong po ako sa inyo. Ito yung mga tao na mahilig sa mga logo, mahilig sa mga signature. Ayan. Actually, church, don't get me wrong. Don't misinterpret me. Hindi ako kontra if you want expensive brands, mga kapatid. Wala akong kontra dyan. Wala akong pake kung iPhone ang cellphone mo o kung Samsung ang cellphone mo o kung anong brand ng cellphone mo o kaya pinakamahal yung cellphone mo. Wala akong pake dyan. Ang concern lang, mga kapatid, is that why is it that you are doing that?
O, di ba? Minsan may mga tao, mga kapatid, kahit wala naman tumatawag, hello, ipapakita lang yung kanilang telepono na merong kagat ng mansanas. Tapos sasabihin nila, saan na you? Dito na me. Pero sa totoo lang, wala naman talagang kausap. Makikita minsan nasa loob sila ng jeep, maglalabas, changchung nakalagay eh. Pakita pa eh. Ito, cellphone ko, ganda. Pero wala namang ka-text, mga kapatid. Wala lang. Plinex lang, mga kapatid. May mga tao, mga kapatid, para lamang malaman nyo kailang suot na brief na Calvin Klein, ilalabas pa yung garter eh, nakatuck-in eh. Alam mo, yan po ang ibig sabihin ng sinasabi ng Panginoon dito. Naglalagay sila ng phylacteries at pinapahaba nila yung kanilang damit para mapansin. Sabi ko nga, church, baka ma-misinterpret nyo ako, ay bawal pala mag-iPhone. Hindi bawal mag-iPhone. Okay mag-iPhone kung ang katwiran mo kasi matibay. Kasi maganda yung kanyang OS update. Kahit ako gusto ko iPhone eh. Wala lang akong pera pambili, mga kapatid eh. No? Maganda ang iOS. Ayan, ito isa pa, ang iPhone, isa sa mga pinaka-secured yan na phone, mga kapatid. Kung yun ang dahilan mo, okay. Pero kung ang dahilan mo para magka-iPhone ka, yung bang, hello, dito na me, where na you? I think you are being like these Pharisees that you are flexing and that you have a desire to be noticed, mga kapatid. Alam ho? Ito pa, yung mga bag. Ayan. Misyano yung mga tatak ng bag, Calvin Klein, Louis Vuitton. Ang ganda ng bag ko. Ako nga meron akong Louis Vuitton, kapatid, kumot. Oo, kumot. Pero yung kumot ko, design lang. Meron ako napuntahang bahay, ang basahan, Louis Vuitton eh. Sabi kong yaman naman nito. yung design ng pinakamamahaling bag, Louis Vuitton, ginawang basahan lamang. Actually, sa Divisoria, ang dami ho niyan, mga kapatid. Hindi ko yun ibig sabihin, ano? Pero listen to this, kung okay lang magsuot ka ng mga ganyan, basta affordable and wala kang motive to brag, to flex, mga kapatid. Tama po ba, mga kapatid? Okay, tingnan ko, pakiano nga dito din. Listen to this, ito nga sabi ko, no? It doesn't matter what logo you carry or what brand you wear, ayan, ano? What matters is why you carry that logo. Oh. Bakit ka nag-iPhone? Kasi nga, gusto ko kasi ang haba ng OS upgrade, tsaka matibay, tsaka maganda yung camera, ang sarap gamitin sa pag-aaral, tsaka napaka-secured yung software niya. O di ba't ang gandang dahilan, mga kapatid? Ako naman kahit anong cellphone lang, basta tumunog, basta mag-ring, pwede na mga kapatid eh. Ano? Ito, tingnan nyo to, no? May tayo mga tao, gusto natin yung mga brand ng mga sasakyan. Ayan. Ano yung mga brand ng tao na, brand ng sasakyan na gusto ng mga tao? Alam niyo po ba kung ano? Yung may kabayo na kaganon. Ano ibig sabihin nun? Ferrari yan, mga kapatid. O kaya yung merong Toro na nakaganon. Lamborghini yan, mga kapatid. Di ba? Minsan ganyan eh, no? Minsan may nakita ako, sports car, ang ganda. Wala naman traffic, pero ang bagal eh. Tapos top down, alam ko na, Pliniplex. Pliniplex, mga kapatid. Ayan, yun, ibig sabihin, isa sa instinct ng tao, isa sa human behavior ng tao, yung magkaroon tayo ng desire to be noticed by wearing those symbols. Mga kapatid. Balik tayo, baka ma-misinterpret nyo ako Hindi bawal magsuot ng mga signature shirts. Hindi ho masamang magsuot ng mga mamahaling gamit o bumili ng mga luxury car. Alam niyo po, balik tayo doon sa motivation natin. Hindi kaya ako gusto magkaroon ng ganitong ganitong mga damit kasi komportable. Masarap magsuot ng mga ng mga Giordano eh. Yung mga yung mga magaganda mga pantalon, yung mga Guess. Ayan. Ako ka lahat ng mga gamit na suot ko ngayon puro mga bigay eh. Ayan, Hindi ho masamang magsuot ng mga ganyan, pero kung ang motivation mo para ipakita, mga kapatid, bibili ka ng brief, ilalabas mo yung garter para makita na Supreme, mga kapatid. Doon ho may mali, mga kapatid. Tama po ba, church? Oo, ayan. Tama ba dyan? Ayan, Pati yung medyas mo nakalagay, nakaangat. Ano ba yung medyas ko? Nakalagay pa yung brand, may check, mga kapatid. Ayan, Ayan. Akala natin, hindi tayo nagsusot ng mga phylacteries. Pero ngayon, nalaman mo na, nagsusot ka pa rin pala ng square dito, mga kapatid. Yun nga lang, ito na yung panahon ng mga phylacteries ngayon, mga kapatid. Doon po, next. Ano pa po yung pangatlong
Pangatlong sign that a person wants to be noticed. Ito po, he had this love of recognition. Sa verse 6, basahin natin yung sabi natin Panginoon. Yung kanina, yung gusto ng mga Pharisee, nagsusuot ng mga ito. They love the place of honor and banquets at the most important seats in the synagogue. So yung mga Pharisees and yung mga teachers of the law daw, pagka meron daw mga aktibidades, yung mga sikat na mga gawain, yung mga kainan, mga wedding, doon daw lagi sila nakaupo sa VIP seats, mga kapatid. Ano yung VIP? Very irritating pangits. Ayan. Doon lagi sila nakaupo, mga kapatid. Na talagang they want to show to people that they are something, that they are great, that they are what? Above average, mga kapatid. Ano? Ngayon ito, paano natin ma-apply ito? O di ba may mga tao na kuminsan gusto rin na pagkadarating sila, may kakamay agad sa kanila, meron agad babati. Gusto natin yung nare-recognize tayo. Shout out si ganito. Ito yung tumulong o ito yung gumawa. Ayan. We want recognition. Balik tayo doon sa outline Ayan, Sabi po sa Luke 14:7-11. Actually, huwag natin basahin Ito ang payo na ating Panginoon. Sabi niya, kapag ka-attend kayo ng mga party at mga kasalan, huwag kayong uupo doon sa mga VIP seats. Kasi baka mamaya, merong may-ari niyang upuan na yan na mas mataas pa ang estado sa'yo, sasabihin sa'yo nung host, Madam, hindi po dyan ang upuan ninyo, sa baba po kayo. Sabi ng Panginoong Hesus, ma-humiliate ka. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, ito ang payo niya, every moment na a-attend ka ng isang banquet, kasalan o party, kunin mong upuan yung common. Para kung sakaling, sabi ng Panginoong Hesus, para kung sakaling ikaw ay nakaupo pala doon sa mas mataas na upuan, mas makikita yung yung pagpapababa mo, sabi natin Panginoong Hesus. Aayain ka nung host, sasabihin, Ma'am, sir, hindi po kayo dito, doon po kayo sa may mas magandang upuan. Yun yung sabi ng ating Panginoon. Ayan. Pangatlo, love of what? Recognition. Ayan. We want to be recognized. Gustong-gusto natin naririnig yung pangalan natin. Gustong-gusto natin pinagkwentuhan tayo. Gustong-gusto natin yung pangalan natin nakalagay sa dyaryo, mga kapatid. Tama mo ba, mga kapatid? Pero sabi ng Panginoong Hesus, hindi dapat kayo, guys, sabi niya sa kanyang mga disciples, hindi mo kailangan ng recognition ng tao to be great. Alam niyo, church, ang hanapin natin, hindi recognition ng tao, recognition ni Lord. Yung bang at the end of the day, pag-akit mo sa langit, sasalubungin ka ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Ayan ang pinakamagandang recognition, mga kapatid. Hindi man tayo na-recognize sa school, hindi man tayo na-recognize sa community, hindi man tayo na-recognize sa politics, pero maganda, na-recognize tayo, mga kapatid, sa aklat ng buhay. Nakalista yung pangalan mo. Kaya kapatid, huwag ka nang magtatampo kung hindi ka na-recognize sa pangalan, sa listahan ng ayuda, ha? Ayan, Di baling wala ang pangalan mo sa listahan ng ayuda, basta ang pangalan mo nakalista sa aklat ni Lord. Tama po ba, mga kapatid? Ang mahirap, ang pangalan mo nakalista sa wanted list. Ayan, mahirap, mga kapatid. Tama po ba? Ayan. Pangatlong desire ng tao to be noticed, ito po, yung makita tayo, ma-recognize tayo. Ito sabi dito ni Rick Warren Church, Jesus measured greatness in terms of service, not by status. Sabi ng Panginoong Hesus, sinusukat daw niya yung kadakilaan ng tao, hindi sa pamamagitan ng recognition o estado ng tao, kundi sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod. God determines your greatness by how many people you serve, not how many people serve you. Ayan. Sabi ni Rick Warren, sabi niya, dinedetermine daw ng Panginoon yung iyong greatness, hindi sa pamamagitan ng dami ng taong naglilingkod sa iyo, kundi sa dami ng taong napaglingkuran mo, kapatid. Minsan nakapanood ako ng parang reels. Ganito pala ang ginagawa sa Monaco. Monaco is a country, hindi siya city. Isa siyang country na malapit sa, actually part siya ng France, southern France, nasa loob ng Mediterranean. Binasa ko yung mga facts about Monaco. Karamihan pala ng mga tao sa Monaco mayayaman, mga bilyonaryo.
Oo, ang mahal pala ng lote dyan, mga kapatid. Tapos may nakita ako na isang party, alam niyo ginagawa roon, may dumating na luxury car, oh. Tapos nagbabahaan yung mga babae, mga lalaking gaganda ng suot, gaganda ng lalaki at babae. Tapos mamaya-maya may pumasok na servant, drive yung kotse para ilagay sa parking area. Tapos yung mayamang couple naglakad sa red carpet. Sabi ko, wow, ang gara ng buhay nito mga itong yayaman ah. Minsan yan yung pangarap natin, to be recognized and walk doon sa red carpet. Yung pangalan natin mailagay doon sa ano ba yun? Hall of Fame o Walk of Fame. O, di ba? Kaya ang problema, kapatid, kahit na nakalagay yung pangalan nila sa Walk of Fame, there will be a time, lahat ng pangalan natin ilalagay sa lapida. Oho. Totoo yan, ano? Pero magpaka-desire tayo na huwag tayong ma-recognize sa mundong ito. Ma-recognize tayo sa langit. Ano ho? So, hindi po mahalaga kung gaano karami yung nagsiserve sa atin, kung gaano karami yung nagre-recognize sa atin. What's important was that we are recognized by God. Mahirap nito, kapatid. Legit na legit ka sa mundo, kolorum ka sa langit. Yun ang mahirap, mga kapatid. Tama po ba? Di ba, hindi tayo recognized dito sa mundo, pero legit na legit yung pangalan mo sa langit. O, tama po ba? No? Ito ho. So, yung una, love na love nila yung rigid religious rules nila. Pangalawa, they love symbol. Pangatlo, they love recognition. Ito po yung pang-apat, yung pinakahuli. Love of titles. Ayan. Hindi ko na po ginawang singular, ginawa ko na lang plural kasi titles, marami. Kasi for some people, having one title isn't enough. Kailangan maraming titles. Ayan, ano. Basahin natin yung sabi natin, Panginoon, from verses 7 to 10. Ito po yung kanyang pagkakasabi. They love to be greeted in the marketplaces and to have men call them rabbi. O nakita niyo yan? Gustong-gusto na rin ng mga Pharisee na nakikita sila sa palengke, pakalat-kalat, tapos may magbe-blessed, rabbi. Ayan. Ibig sabihin ng rabbi, teacher. Ano sabi ng Panginoon dito sa verse 8? But you are not to be called rabbi, for you have only one master and you are all brothers. Ang sabi natin, Panginoon, hindi. Hindi dapat kayo tinatawag na rabbi o guro kasi isa lang rabbi natin eh. At kayo, magkakapatid, sabi natin, Panginoon. So verse 9, and do not call anyone on earth father, for you have one father and he is in heaven. Huwag niyo tatawaging father yung mga yan kasi isa lang ang ama. Yun lang yung nasa taas. Ano? Sa verse 10, ito ang sabi natin, Panginoon, nor are you to be called teacher, for you have one teacher, the Christ. So biruin nyo, si Christ lang ang umangkin ng teacher, ng guro. Ano? Sa verse 11, ayan na yata yung last verse eh. O sige, doon sa balik tayo sa outline. Ano? O sige, basahin natin yung verse 11. Ito sabi niya sa verse 11. The greatest among you will be your servant. O ano ibig sabihin dito ng Panginoong Yesus? Ang pinakadakilang tao, servant. Sa verse 12, binagsak niya yung kanyang punchline na ito. For whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Ang ganda nung sabi ng Panginoon. Ano? O back tayo doon sa pang-apat. Ano yung pang-apat? Ito po, love of titles. Anong gusto ng mga Pharisee? Tinatawag silang rabbi, tinatawag silang master, tinatawag silang teacher, o kaya father, mga kapatid. Ano ang point nito? Tayo mga tao, di ba pag may accomplishment tayo, may kinakabit sa pangalan natin. O kung yan nakatapos ka ng engineering, ano nakalagay sa pangalan mo? Eng. Tama po ba? Engineer. Hindi, abbreviation ng engineer. Eng. Period. Ang pangalan mo. Pag nakatapos ka ng medicine, ano nakalagay? Doktor sa harapan. O kaya may nakalagay sa dulo, MD. Pag nakatapos ka ng highest degree in education, ano nakalagay sa pangalan mo? PhD. Mga kapatid, alam niyo yung PhD na yan, pag palagi mong pinagmamalaki yan, nag-iiba meaning eh. Ibig sabihin yan, puro hangin dala. Ano pa ba? Ano pa ba yung mga ano? Ito, pagka abogado ang tinapos mo, ATTY, attorney, nakalagay doon sa harap ng pangalan mo. Tama po ba mga kapatid? Ano? Nakita niyo po yung pag-ibig ng tao sa titulo.
Minsan gumagawa tayo ng mga, ano ba yun, yung mga calling card, nakalagay yung pangalan mo ron. Ano, minsan, pagka nakagraduate tayo na 20 years from now, nakakabit pa rin hanggang ngayon yung tarpaulin mo, mga kapatid, doon sa bahay. Nakapasa ka ng board exam. Pero mo, 20 years na. Ay, yan, ang tawag ho dyan, meron kang love sa title. We are entitled to our title. Oh, tama po ba mga kapatid? Ang problema ito, nakita ko ito problema. Kung minsan yung mga taong walang title, nakikikabit sa mga taong may title para sila ma-recognize. Ano ibig sabihin nito? Ito, si bata ni Kong. O, tabi kayo dyan. Bakit? Daraan yung bata ni Kong. Yabang. Pasigitin nyo sa pila. Bakit? Andyan yung bata ni Kong. Listen to this, pati yung title ng congressman ginamit niya, naging bata ni Kong, mga kapatid. O, di ba? O, padaanin nyo. Dadaan na naman sino? Si bata ni Kong. Huwag nyo mahulihin yan. O bakit? Ano yan? Bata ni Kong. Ito na nangyari, nainis na yung mga tao sa kapaligiran niya. Hindi naman sa kanya yung title, pero ginagamit niya. Alam nyo kung anong sabi ng mga tao sa kanya? Sige, bigyan natin siya ng bagong title. Lagyan natin ng King. Ano nangyari? Naging King Kong, mga kapatid. Kasi, listen to this, gusto nating madikit tayo sa mga taong sa mga taong may title. Oh, kaibigan ko si General. Oh, yan. Kaibigan ko si Captain. Ayan. Oh, kaibigan ko itong mga pulis na ito. Tropa ko yan. Oh, si Superintendent, kilala ko. Facebook friend ko, si Brigadier General. Oh, kita nyo mga kapatid. Minsan yun ang natin kahit na wala tayong title, pero nakikidikit tayo saan? Sa title. Pero listen to this, church. Para kay Jesus Christ, ang title ito. Dapat ang title hindi ginagamit para ma-notice tayo eh. Dapat ang title ginagamit natin para maglingkod. Tama po ba? Listen to this. Parang doon tayo sa symbol eh. There's nothing wrong of having a title. Actually, kapatid, maganda yan, may title ka. Pero sana yung title mo, huwag mong gamitin to elevate yourself. Gamitin mo yung title mo to serve. Di ba? Kaya nga ito si Brother Paley, may title yan, chairman eh. Ginagamit yung title niya saan? Sa pagluluto, sa mga cell groups, sa pagdadrive sa mga kapatiran. Yan ang chairman, mga kapatid. Tama po ba? No? Pag may title kang doktor, huwag mong gamitin para maging advantage mo ito. Pag may title kang doktor, gamitin mo para gumamot ng tao. Tama po mga kapatid. Pag may title kang engineer, huwag mong gamitin para ma-elevate mo yung sarili mo. Hindi gamitin mo para tumulong sa kapwa-tao. Kunyari, ang course mo ay civil engineer. O di magpalitada ka, kapatid. Tama po ba? O, di ba? Okay, electrical engineer. Sige, maging electrical engineer tayo. O, di ba? Okay, magka-carpentry tayo, mga kapatid. Ano? Listen to this. Ano sabi ko rito, church? Ito, titles can be expression of our desire to serve, or if we are tempted, or can become something we love for the notice and prestige they bring. Nakita nyo how subtle our title is. Pag sinabing subtle, tempting, pwede tayong pabaliktarin yan, mga kapatid. Ang title, kaya natin pinaghirapan yan, hindi para i-brag, maging noticeable tayo sa community. Ang title kaya natin pinaghirapan yan is to use for serving people, mga kapatid. Ako, experience ko sa title ito eh. Nung na-aksidente ako, blackout ako eh. Kasi nag-bike ako eh. Sinubukan ko maging sprinter eh. Binilis ako mag-bike, BMX yung bike ko. Kumabuse yung kamay ko, humampas yung mukha ko saan? Sa kalsada. Knock-out ako, hilo ako eh. Hindi ko na alam ang nangyari ng pagkagising ko. Basta ang pagkagising ko, ang sakit ng katawan ko, sakit ng ulo ko, ang hapdi ng mga sugat ko. Nagtataka ako bakit ganito ang nangyari. Maya-maya, meron akong dalawang nakitang tao, titulado. Alam niyo ano sila? Security guard. Uy, sabi ko ano nangyari? Ba't may security guard akong kasama? Tapos, parang wala akong maalala. Parang ang feeling ko nananaginip ako, naalimpungatan ako, o hindi totoo ito eh. Sabi sa akin ng dalawang guard, bro, na-aksidente ka sa bike mo. Nahilo ka na wala ka ng malay, tapos nangisay ka pansamantala, kaya dinala ka namin dito sa gilid.
Naalala ko na, sabi ko, salamat po mga manong guard. Mamaya-maya may pulis nang dumating. Ano ginawa ng pulis? Tumawag sa hotline ng Valenzuela, nagpapunta ng mga medical crew para bigyan ako ng first aid. Nakita niyo on how these people use their title in helping my needs. So mamaya-maya dumating yung ambulansya, nandun yung mga medical crew ng Valenzuela City, nagbigay sila ng first aid. Nilagyan ako ng betadine, ginamot yung mga sugat ko, hinugasan, saka ako dinala sa ospital. Actually, ang sabi ko pa nga, huwag niyo na ako dali sa ospital, ihatid niyo na lang ako sa bahay namin. Ang sabi nung isa, sino bang sir, sino bang kailangan mong kontakin? Ito, pakikontak to, yung nanay ko. So, ginawa ng nanay ko, pinadala ko sa Fatima para i-confine, mga kapatid. Pagdating doon sa Fatima, may kumuusap sa aking doktor, eto na, hindi kailangan mo ma-confine. Kasi tignan natin, baka naulog yung ulo mo, isi-CT scan ka, and then ang findings, may crack yung bungo ko, mga kapatid. And then, dito papasok yung appreciation ko sa title. Use your title, especially pagdating sa mga emergency cases and situations. Use your title, kapatid, lalo na kapag may nangangailangan. Huwag mong gagamitin yung title mo to please people, to brag, to show how good you are, mga kapatid. Titles can be an expression. Remember, titles can be an expression of our desire to serve or can become something that we love for the notice and prestige that they bring in us. So kung may title ka, hindi ko ginagamit ang title ko para sabihin, eto ako. Ginagamit ko yung title ko to serve. Amen po ba, mga kapatid? Okay, dito na ho tayo matatapos, church. Conclusion. Actually, during that time, ang natatakot ako makita nung ako'y na-aksidente, nakita ako ng pulis, medyo natakot ako eh. Nakakita ako ng guard, natakot ako eh. Pero ang mas pinakakinakatakot ko ang makita kong title ng taong susundo sa akin, yung mga funeral service, mga kapatid. Ayan, dyan ako matatakot pag yun ang humarap sa akin. Okay, dito na ho tayo matatapos, church. Ayan, sabi ho dito, mga kapatid, sa verses 11 to 12 ng Matthew 23, the only way to suppress the desire to be noticed, alam niyo po kung is to humble ourselves and start noticing the needs of others. Pagka sa relasyon, ginawa mo palagi yung apat. Ano yung apat? Yung pinapakita mo yung religiosity mo, yung love na love mo yung symbol, yung love of title, and love of recognition. Sa relationship, pagka ikaw ganito ka, mga kapatid, lalayuan ka ng tao, maiinis sa'yo ang tao, mga kapatid. Kasi self-exaltation, self-elevation ang nangyayari. Pero bagamat meron kang title, bagamat meron kang symbol, kasi dito ka komportable, pero you are using them in serving purposes, mga kapatid, actually maganda yan para sa kalooban ng Panginoon, para sa kadakilaan ng Panginoon yan. The only way to suppress the desire to be noticed and to humble ourselves, and start noticing the needs of others. Alam niyo, church, the best way or the best cure or the best suppression of our desire to be seen and to be noticed, alam niyo po kung dalawa. Ang ni Jesus Christ, ang prescription niya, dalawa. Humble yourself. Ano sabi niya? The greatest are the servants. Serve others. Serve others. Balik tayo sa question ko nung una, kapatid. Di ba't kapag may nakakausap tayo, ano ang impulse? Ano ang temptation? You gonna brag? You gonna tell something about yourself? You gonna tell a lot of things about your accomplishments? Or makikinig ka, titignan mo yung needs ng kausap mo. Dapat ganun ho tayo. Alam niyo po, church, nung kabataan ko, ganyan ako eh. Pagkakausap ko yung kaklase ko, ang naburo na isip ko, mas magaling ako rito. Pagkausap ko teacher ko, magka-level kami ng utak nito. Pagkausap ko naman yung dean, deserve kong makausap si dean na magaling. Yan ang lagi nasa isip ko, mga kapatid eh. Pag nag-a-apply ako ng trabaho, deserve kong pumasok sa kumpanyang ito. But you know what? Binagsak ako ni Lord.
binagsak ako ni Lord. Nagkaroon ako ng realization at the age of 27 yan. 27, 28, 29, 30. Nung na-realize ko, Lord, hindi ako magaling. Lord, I am nothing. Na-realize ko, Lord, mahina ako. Oh. Minsan ganun tayo, di ba? Pag may kausap tayong common people, mahinang nila lang ito. Pag may nakausap tayong tao, hindi, mas mataas ang estado ko rito. Pag may nakausap tayong simpleng tao, hindi, mas may pinag-aralan ako rito. Ayan. Pag may kausap tayong ibang tao, hindi, mas may wisdom ako rito. Hindi dapat ganun, mga kapatid. Dapat isuot mo yung humility na nanggagaling kay Lord and try to listen so that you will notice the needs of that person, mga kapatid. Sabi ni Democritus, lahat daw tayo greedy. Alam niyo kung anong definition na ng greediness? Ito the desire to speak to all and listen to none. Yun daw totoo naman no? We have this impulse, this desire to be listened, to be, na makita ka, mapakinggan ka, mapanood ka nila, pero wala tayong desire na makinig, mga kapatid. Ano? So kung dadalhin natin yung humility ni Christ, mag-humble tayo, mapapansin natin yung pangailangan ng ibang tao. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi, ang greatest, hindi yung mga taong magkaroon ng desire to be noticed. Ang greatest, yung mga tao na nagsiserve, tsaka yung nagpapaka-humble. You know? Pangalawang conclusion natin. C.S. Lewis, sabi niya, humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Ayan. Ang pagpapakumbaba raw, hindi raw yung iniisip mo yung sarili mo na wala ka na. Kundi ang ginagawa mo raw, ang humility raw ito, hindi mo gaanong iniisip yung sarili mo. Ayan. Kasi tandaan natin, hindi mo kailanman makikita ang pangangailangan ng kapwa mo kung nakapokus ka palagi sa pangangailangan mo. Ano yung pangangailangan mo? Pangangailangan mo to be noticed, pangangailangan mo ma-elevate, pangangailangan mo to show the world that you are something, mga kapatid. Hindi no? Ang humility, sabi nga araw nila, is thinking less of yourself, mga kapatid, or thinking less sa sarili mo. Less about yourself, pero more on God, more on my neighbor. Next, ito pa sabi po. Ngayon, kapatid, tanong natin yung sarili natin. Ask yourself this humility question. Am I serving because I want to be noticed? Or am I serving because I noticed and want to meet others' needs? Wow, ang ganda. Ang problema ng ibang tao, yung desire nila to be noticed, nilagay sa pagsiserve. Mali rin yan. Kaya ka naglilingkod para mapansin ka? Hindi. Kaya ka naglilingkod kasi hindi ko napansin yung sarili ko. Napansin ko yung pangangailangan ng mundo. Napansin ko yung pangangailangan ng community, ng society, ng church, mga kapatid. Maging si Jesus Christ, di ba nung nagpagaling siya, ano sabi niya? Ano pinakabilin niya? Huwag mo sasabihin pinagaling kita. Anong sabi ni Jesus Christ nung nalaman ng mga disciples that He was the Son of God? Huwag niyo munang sasabihin. Hindi pa napapanahon, sabi ng ating Panginoon. Nakita niyo na maging si Jesus Christ, na-suppress niya yung temptation to be noticed sa kanyang ministry. Mga kapatid, meron pa bang last? Ito na pinaka-last. According to Jesus, servants are the greatest. Sabi niya sa verse 11, di ba? The greatest of you must be servant. Ayan. A self-exalted life will never be great because it only focuses on self and it can get no larger than himself. Every great life is focused on what? On serving and helping others' needs. Mga kapatid, wow, tinapunin niyo ito, pag meron kang urge to be great, ano nga gawin mo? Kailangan kong makago to the next level. Kailangan kong magkaroon nito. Kailangan kong magkaroon ganitong title. Kailangan kong ma-achieve ito. Kailangan kong ma-acquire ito. Kailangan kong magkaroon ng ganitong power. Ayan. Ang problema, bagamat ma-achieve mo yan, hindi na, yan lang ang yan lang ang bunga mo Pero kung ikaw, yung tao na tinutulungan mo yung ibang tao na maging great, maging successful, tumutulong ka, ako naniniwala kapatid, mas malaki yung scope, yung impact ng magagawa mo. Ang tendency kasi ng tao, nandito tayo sa tok-tok, andito yung second level, third, andito yung bottom level, pyramid. Ang ginawa ni Christ, in-invert niya, binaliktad niya yung pyramid. Si Christ yung nasa ilalim,
He is influencing, focusing, teaching, developing 12 people. And then itong 12 people na ito, ano ginawa? They sacrificed, they became martyrs, they preached the gospel, they loved people. Tapos itong mga to, bumunga ng bumunga hanggang sa naging church, lumago ng lumago, and boom! Sino ang greatest ngayon? Si Jesus Christ. Ang pinakita niya, ang model niya ng kanyang greatness, humility and being a servant. Okay, tayo po tumayo ngayon right now. Church, ask this question. Ayan, ano ho? Ano bang path o ano bang way ang gusto kong para ma-achieve ang greatness? Yung greatness ba ng sanlibutan na makilala ako, makita yung title ko, o yung greatness ko, o yung greatness ni Jesus Christ? Simple lang naman yung greatness ng Panginoon eh. Humility and serving other people, mga kapatid. Tandaan nyo, don't get me wrong ulitin ko, wala pong masama sa logo, sa brand, sa mga signature na mga gamit, sa mamahaling gamit. Ang masama ho dyan kung ang motivation natin, bakit natin ginagawa ito. Wala akong masama sa title. Maganda ako pangarap ko, church, lahat ng kabataan gagraduate dito sa church, makatapos magkaroon ng title. At yung title na yan, gamitin nila sa paglilingkod. I am praying na sana, Lord, magkaroon ng doktor sa church. Sana magkaroon ng engineer, attorney, sana magkaroon ng maraming teachers, maraming businessman, and maraming mga tao na magkaroon ng title at gamitin nila ito sa paglilingkod, mga kapatid. Okay, sige po, tayo po manalangin. Father, salamat for once again, O Lord, you have reminded us na hindi dapat kami maging kagaya, Lord, ng mga Pharisees and teachers of the law, na palaging fulfill yung kanilang desire to be noticed. I pray, Lord, na sana, Lord, masuppress namin ito sa pamamagitan ng humility and serving, Panginoon. Na, Lord, maging kagaya ka namin. Lord, kayo nga, hindi nyo nga ginamit yung title nyo, Panginoon eh. Hindi, sinikreto nyo pa, Lord, yung mga ginawa nyong miracles. At sana, Father God, maging humble din kami, O Lord, kagaya po ninyo. Help us, O Lord. Help us, Father. At nawa, Panginoon, kung meron man kami maitulong sa kapwa namin, nawa, Lord, gamitin namin ito, Panginoon, hindi po para manotice kami. Gamitin namin ito, Lord, para ma-build yung kapwa namin, para makatulong po sa iba. Salamat, Father. Ito po ang aking panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen.